Have a nice day, Philippines, and to all foreign countries who are using YouTube app. Please to open my channel and watch the videos inside of it. And if you try this, you will realize how nice the story. It can give you a moral lessons, especially for the next generation. Past is past and no need to recall, but by means of this app, please forgive me to recall some unforgettable experience sometimes happen to any one of us. God be with us even in the hardships of time. Thank you so much, dear friends. Dear friends, please turn on the notification bell so that you will notified more videos in the near future. Because the story that was delivered here is heartedly dedicated to all who subscribes my channel, my videos. It's all about from the family relations, love conversations. Sometimes it's true to life story. Minsan, katang isip lang, but it was truly happened throughout the past. Thank you so much. Now, let's start the story entitled Wrong Identity Part 2. Ang nakaraan tungkol sa mag-asawang Alejandro and Alexandra Cañete sa magulong tahanan dahil sa pag-aasawa na hindi pinag-iisipan bago ginagawa ay hahantong talaga sa gyera araw-araw at ang mga anak na involved sa totoo sa kanilang sitwasyon ay nagdurusa at nagdaramdam sa kanilang hindi pag-uunawaan. Unti-unting itinatanim sa kaisipan ng mga anak ang mga pangyayari. Bawat araw, nakakarinig sila ng mga salitang wrong identity. Ang pag-aasawa ng kanilang mga magulang. Dapat kasi bago mag-asawa, himbisan maigi ang pagkakasalan mo. Ngayon, pareho silang na wrong identity sa pagpili. Kaya, nagsuggest si Aluha, ang bunso nilang anak, na ang sagot sa hindi pagkakaunawaan ay maghihiwalay ng landas. At ikinakagalit naman sa kanilang mga magulang. Kaya because of exchanging words together, they are getting mad of their children. Sabi ng ina, "Don't be able to overpower of my home, Alexa, Aluha, whose my decision is always right." At sumagot ang asawa na si Alejandro. And to remind you, Alexandra, I'm the boss of this home, and you are also under of my power. At sumagot si Alexa, ang panganay, walang magpakumbaba sa inyo, dahil puro kayo mga high-powered. Kaya kami ay walang halaga sa inyo. Sige, maghanap kayo ng ibang anak. Dahil mula ngayon, pinutol na namin ni Aluha ang relations natin as one family o family Cañete. And redoble. Goodbye, Aling Alexandra and Mang Alejandro. At nagsasalita si Alexandra. Bakit? Saan kayo pupunta?
Sumagot si Aloha. Kahit saan kami umabot ay doon kami. Dahil ang Diyos nga ay nagkakamali sa pagpili sa amin na magiging kayo ang mga magulang namin. Kami pa kaya na tao lang? Kaya hahanapin namin sa piling ng iba ang aming magandang kapalaran. Aling Alexandra. At sana hindi kami marong identity ang Diyos sa pagbibigay sa amin ng maging kapartner namin sa buhay na magdadala sa amin ng magandang bukas na hindi nyo kayang ibinigay dahil puro kayo mga loko-loko na pagkamagulang. Sorry, adios sa inyong lahat. But you just accept the reality, Mang Alejandro and Aling Alexandra. May utak kayo pero maliit lang. May mga mata kayo pero blurred. May tainga kayo pero bingi. Hindi kayo dapat magkaroon ng pamilya. Bumalik kayo as binata at dalaga upang walang anak na maghihirap. At nakaalis na sina Alexa and Aloha. At ang directions nila ay ang pupunta ng Maynila. Hindi mag-aaral kundi maghanap ng magiging kapartner nila sa buhay. Sabi ni Aloha, Ate, narito tayo sa Maynila upang maghanap ng kapartner natin for life. Pwede na ako, di ba? Makain na ang gustong kumain. Pero, ate, utak ang gagamitin natin. Kailangan pakakasal muna bago ang eating sweet bananas ay maging wise tayo sa buhay. I learned it from our responsible parents. At sumagot si Alexa. Yes, Aloha. Pero secondary lang sa mga ambisyon ko yun. Dahil gusto ko magiging professional ako. Ang professional, Aloha, respetado tayo sa lahat ng mga tao. Ay nako ate, matagal tayong magkapera dyan. Wala nga tayong pera para sa pagkain. Nag-iisip ka pa ng mahirap abutin. Aloha, marami dito sa Maynila ang mga manluloko. Kaya maghanap na lang tayo ng mapag-workingan, safe pa ang buhay natin. Makakain pa tayo ng tama sa isang araw. Ate, swerte lang yun na magkakaroon tayo ng mababait na mga amo. Dahil para sa mga mayayaman ay damo lang tayo na pwede nilang apakan. Ate, walang manluloko kung walang magpapaluko. Parang magkaiba ang tatakbuhin natin na daan, Ate Alexa. Ang ating daan na tatahakin ay siguro akong magkakahiwalay. Ipagpatuloy mo ang nararapat sa'yo, Ate Alexa. Kanya-kanya na lang tayo sa pagdediskarte sa buhay. Kung sino sa atin ang maging kawawa, ay magtutulungan tayo kapag tayo ay mag-cross ang ating landas pagdating ng panahon. Ate Alexa, promise, ako ay hindi magbabago. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit sa dulo ng walang hanggan.
Salamat, Aloha. Ganon din ako. Umpisahan na natin ang ating misyon sa iba-ibang direksyon. Okay, ate. Hanggang dito na lang ang huli nating pagkikita. At hanggang sa muli, ate. If God allowing us, we will be living together. Bye. Umalis na si Aloha. Umiyak si Alexa habang nakatingin sa kapatid na sumakay ng jeep na hindi niya alam ang paruroonan. At ganito ang kanyang sabi, "Paalam, kapatid ko, Aloha. Hindi kita pwedeng bawalan dahil katulad tayo ngayon na nasa gitna ng malaking baha, kanya-kanya sa paglilibre ng buhay. Hindi kita pwedeng sagipin dahil nililibre ko din ang aking buhay. Sana maging successful ka, Aloha. Idadalangin ko yan sa may kapal. Dahil ngayon, ang sarili ko din naman ang ililibre ko. Dahil mag-isa na lang ako. Sana makatagpo ako ng mabait na amo na makapagbibigay sa akin ng magandang buhay." While ang mag-asawang Alejandro at Alexandra ay nagpapatuloy pa din sa dating gawi. Si Alejandro ngayon ay nalalasing at pumupunta ng isang disco house kasama ang kabarkada. Sumayaw, kumakanta. Mayroong mga babaeng lumalapit, akala may pera ito. Nagkakatuwaan sila, buhay binata ang feeling ni Alejandro. Hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap o nasaan na ang kanyang mga anak. At talagang hindi pa ito mamamalayan dahil malakas pa ang katawan at pagdating ng panahon sa pagputi ng mga buhok, hahanap-hanapin na ang pinakamalapit na pamilya na kanyang pinapabayaan. At ganun din si Alexandra, nagsusugal kasama ang mga kabarkada. Hindi man lang pinapansin ang pag-alis ng mga anak. Hanggang nagkakasundo sila na pagkatapos nila ma-hits ang last deal na nilalaro nilang hits ay sa labas maghahaponan at taya sa mananalo. So, nanalo si Alexandra kaya sa kanya ang taya sa hapunan. At naisipan nilang pumasok ng isang disco pub. Aksidentally nakita ni Alexandra si Alejandro na may kasamang babae sa mesa. Hinahayaan niya ito, patuloy ang kanilang kasiyahan sa pagsasayaw at lihim silang nakita ni Alejandro. At ito ang kanyang sabi, "Si Alexandra ba yun? Para nga, sana hindi. Kapag siya yun, makikita niya, makipaghiwalay na ako sa kanya." At pagdating ng bahay ni Alejandro, naghintay ito na dumating si Alexandra. Kalaunan, dumating na ito. At ganito ang umpisa ni Alejandro. "Saan ka ba galing, Alexandra? Bakit nagabihan ka sa pag-uwi?" At sumagot si Alexandra, "Ay nako, Alejandro,
Alam mo naman ang bisyo ko. Kapag kalaunan magkasarapan. Ang tagal na hits kaya ngayon lang natapos. Sumagot ang asawa. Sinungaling. Nakita kita ng isang pub house. Oh, really? Baka wrong identity ka lang, Alejandro. Parang ako nga pero hindi pala. Hindi ako magkakamali. Ikaw yun, Alexandra. Oh, at bakit ka nandoon? Nandoon ka ba? Booking ka na ngayon. Oh, isipin mo muna bago mo ako paghinalaan. Lagi ka pala nagpupunta doon. Bukod na lasinggero ka pa, babaero ka pala. Alam mo ba, pera ang kailangan ng mga babae doon. May pera ka ba? Sa akin na. Ipupuhunan ko bukas. Abangan bukas ang karugtong kaibigan. Enjoy watching and you can obtain some lesson to realize the meaning of life. Bye-bye and have a great day somewhere you belongs. From Short Stories YouTube channel. Bye and God bless.